Hello everyone. Hi Coach Loy, saan ka? Nandito, good evening po sa lahat. Ayan, sorry Angel, inunahan ka na namin. Mauna ka ba dapat, Angel? Alam mo naman kami, excited kami. Ikaw ba, Coach Chi, excited ka for tonight? Ay nako, sobra. Kasi magpo-photoshoot na tayo and karamihan ng Kaizen community. So sobrang excited ako sa masterclass na to. Biruin mo, nakita mo ba mga pictures ni Jambi at ng mga kinuha ni Coach Igo? Diyos ko. Grabe, Super. di ba? I think sobrang perfect ng timing ng session natin today kasi alam ko marami sa ating mga tagapanood, wow, tagapanood, ay nagpabook na ng kani-kanilang mga photoshoot and gusto nila makakuha ng mga pro tips kaya meron tayong masterclass tonight. And sobrang honored tayo, no, from the Heijukai clan to be in collaboration with, of course, our Coach Champi RJ and Coach Igo, the photographer of the champions. Kaya naman, sa The Heijukai Show episode today, special episode ito. So, tara, game na. Simulan na natin. Simulan na natin. And of course, right? Una-una pasalamatan uli natin ng ating mga guest, Coach Igo and si Coach Champi. And we're gonna try our best na ibigay sa inyo ang Heijo Kai experience, lalo-lalo na sa mga Heijo Kaizens natin dyan. I know, sanay kayo sa gather round na kinakain ng dilim. Pero ngayon, Zoom tayo. Di ba? Kasi medyo marami tayo tonight. Pero ipipilit natin ibigay sa inyo ang same experience. Kat may dementors pa rin dito, huwag kayong mag-alala. Tingnan natin. So, hello sa inyo and sana ma-enjoy niyo ang show natin tonight. Let's start with community reminders para naman maging safe space ang ating session. Let's go! Hello mga kakaizen and welcome to the Heijo Kai Show. We're so glad that you're all here and we have a lot of fun things in store for you guys. Pero bago tayo magsimula, meron lang kaming mga quick reminders para sa inyo. Una sa lahat, our activities would include interacting with other people. So guys, let's keep it friendly and respectful. No offensive or inappropriate language, please. Ang susunod is when joining an activity, your cameras by default will automatically be turned on. So please be extra mindful of your actions and your surroundings. Of course, you can always turn your camera off anytime after you join in, pero para lang safe, make sure na ready kayo to be on cam when the activity starts. Also, pag phone ang gamit ninyo, hindi available ang virtual background, so take that into account as well. Next, kung kailangan nyo mag-bio break, hindi pa kayo ready or busy kayo, you can always opt to skip the activity. Kung sakali naman na magkaroon ng bugs or issues, refreshing your browser would usually fix it. Kung hindi pa rin gumana, don't worry kasi nandito lang kami para tumulong sa inyo anytime. And last but not the least, ang pinaka-importante syempre is just to have fun. Enjoy the show. Ayan, ganda. Collab na si HR Ben, tsaka si Mark Heijukai Titans. O, diba? Ang ganda ng mga boses. Ayun, Coach Loy, ano na bang next natin? Oh, ano na bang next natin? Bago tayo mag-proceed sa ating next segment, di ba? Siyempre, kailangan muna nating mag-center ng ating mga sarili for our activity tonight. Kasi maganda yung in-store para sa atin. So, next segment. Let's go! Hello, good evening, Kaizen fam. Asia Kaizens. Thank you for joining us in our special episode of the Heijo Kai Show, Photoshoot Masterclass. So in the Heijo Kai clan, we strive for a balance of body and mind by mastering the 6 key mindset: Soshin, Zanshin, Mushin, Furoshin, Senshin. But now we embrace Heijoshin, the everyday mind, equanimity. I begin this moment with a deep breath, anchoring myself in stillness. As life moves around me, I remain steady, like the surface of a quiet lake. Disruptions may come, but I do not waver. I return to my center with ease. My mind is clear, my body is strong, my heart is peaceful. I meet every challenge with grace and presence. I let go of what I cannot control and focus on what I can: my thoughts, my actions, my energy.
With every breath, I deepen my resilience. With every pause, I return to peace. I embody Heijushin, a calm and steady mind in all conditions. I am calm, I am balanced, I am in control. Thank you and enjoy the show. Thank you so much, Kat. Oh, Salamat, Kat. that's Kat from Heijukai Valkyries. Ayan. Coach Loy, na-center na ba ang iyong puso? Sobrang centered na ang aking sarili at ang aking calories sobrang centered na rin kasi alam ko lahat tayo, di ba? Lahat ng nandito ngayon sa show, yung 92 million nating participants, right? Nasa malalim na tayong cut sa mga cutting. Gutom na ba kayo? React Gutom naman na kayo ako dyan. Gutom ngayon. kayo? Yung gutom na. Pakainin Gutom na. natin. Ayan, busugin naman natin ang ating audience before we start the masterclass, no? Syempre, kailangan i-prepare natin ang ating mga sarili dito sa community. So, busugin natin sila with a taste of Speed Connect. Ayan, this is Yan. our community connection segment. So, ito guys, ilang minutes na ito, Angel? Angel, are you there? 4 minutes. 4 minutes. Okay, so sa inyo guys, you will have 4 minutes to go in the breakout room, answer the questions sa isa't isa, and then of course, connect with your fellow Kaizen community. Ayan. After nyan, bigla kayong ibabalik dito sa main room. So make sure hindi kayo kainin ng dilim ng Zoom. Okay? So, Correct. nga ng pagsagot. So, ito yung ating guide questions. First of all, introduce yourself. Huwag na po kayo mag-shout out kasi kayo-kayo lang makakarinig niyan. So, basta introduce yourself, your name, your cluster, your team, and proudest Kaizen moment yung susunod. And then, of course, because of our topic for today, describe your dream photo shoot. Ayan ang ating questions. Okay ba yun? Ready na ba kayo? Hit nyo naman yung reaction button dyan, mga react natin kung ready na. Yung mga Heijo Kaizen Science, sanay na kayong kainin ng dilim. Para sa mga first-timers na mag-speed connect, 4 minutes, akala nyo mahaba yan. Tingnan natin. Kaya first comes to mind, yung pro tip namin, yun lang, kung ano yung una nyong maisip, gawin nyo na. Diba? Kasi 4 minutes, mabilis lang yan. Yes, galingan nyo ha. Hindi ito yung Q&A na mahaba. Galingan natin. Okay. Okay, let's Ready go. na ba? Okay. Kapit lang. So, click join para makasali sa breakout room. We'll see you in 4 minutes. The kids. Ayan. At habang nandito tayo, Coach Loy, hindi ka sasama, no? Sa loob. Hindi. Sige, chikahin natin yung nasa Team labas. waiting room. Team waiting room. Ayan, kumusta naman kayo, guys? Introduce daw tayo. Introduce yourself sa chat sa mga hindi makapag-speed connect. Ayan. Ako po si Chi. I'm from Heijukai Valkyries. Student po ako today. But I'm also Coach Chi, your head of personal development and the leader Heijukai Clan. Ayan. Coach Loy, ikaw Ang naman. mastermind natin si Coach Chi. Hi everyone, ako si Loy, Heijo kay Titan. As a student, and ako rin ang isa sa inyong mga coach ngayong season. Ayun, proud Heijo kay Titan since day 1. At David. 1,100 calories, kaya pagpasensya. Ako 1,000. Kayo guys. Ayan, may nakapagkita na ako. Si Ken. Hello, Ken. I'm Ken of Heijukai Valkyries as Valkyrie. Oh, si Kuya AJ. Carlo, walang kasama. Pwede po ba papasok Hello. sa breakout? Ako Sorry. na Na mag-isa. ano ko, hi coach. Ay, ayan. Hi, Kitty. Ay, na-stuck ka. Nakasali na ata si Kitin sa breakout room. Mukha. May mga gustong pumasok. Sino yung magpapapasok? Ayan, type nyo lang sa chat ulit, please. Kuya Carlo. Ayan, si AJ. AJ.
Sige. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Wala daw kasama si Anthony sa VR. Ay, pasok natin siya sa iba. Kuya Carlo, ikaw din? Na-miss ko tuloy yung gather round. Si Kuya Carlo rin daw, wala siyang kasama sa breakout room. Ay, oo, ito nga. Okay, Kuya Carlo, para ka nag-meditate, di ba? Nagay ka sa sarili mo. Diba? Tatlo-tatlo na sila. So, dapat sa ibang room na. Okay. Anthony din. Okay. Ang daming rooms. Nababato nyo naman, no? Trying. Si Anthony, teka, lipat natin siya. Although, last 1 minute na lang. Okay lang yan. Pasok ka pa din. Makigulo ko din. Sige, 15. Asan ba si Anthony dito? Yan. Okay, mag-broadcast lang ako Okay. na last 30 seconds. Nakakamiss yung gather. Oo nga, na-miss ko din. Na-miss natin ang gather round. At ang Correct. pagkain sa dilim. Yung manually, no? Automatic lahat. Kagawad Ian, nag-enjoy ka kausap yung sarili mo. Ian, si Ian mag-isa siya. Oo. OMG. Ito si Mary mag-isa din. Teka, i-move natin siya. Pwede pa ba mag-move? Di Ayan. bali mamaya. Wrap up na po. Kailangan mag-umpire pala tayo mamaya. Okay dito na? sa breakout So ito room. na, magko-close na ako in. Closing in 10 seconds. Siyempre, nag-move pa ako ng tao, di ba? Na-windang siguro siya. Ay, may 60 seconds. Ang galing. May 60 seconds pa na na... hindi. Pwede na silang bumalik. Okay, okay. Ayan. Are you guys back? Madaming mag-usa. Valentine's ba? Ayun, nagka-meet up na sila. Meet up. Ayan, sana nakapag-connect kayo sa ating Kaizen Fam. Ayan, dahil magsisimula na tayo sa ating... Ay, wala pa, teka. Wala pa yung iba. Ang daldal ko. 45 pa lang Chill lang daw, chill muna. Chill muna tayo. Ayan. Yes, favorite nating lahat ang Speed Connect. Okay. Okay na ba? Close na natin na. Ay, close na pala. Ayan, balik na po. Hintayin natin ang ating mga Kaizen kapamilya. Namimiss daw nila yung dilim. Di bale, magbabalik rin tayo sa kadiliman, guys. Pero Next ngayon, ay, meron ba tayo next? Wala. Yun. Nawala lang yung dilim na version pero meron pa ding cut-off pala. Yes. Automatic. Nawala Galing. tayo. meron pa rin tayong timer. Oo, may timer. Siyempre, Sabi kailangan. ni Paula, ang bilis. Iba yung pressure, Paula, pag nandun ka sa isang platform natin, sa gather round. Nakikita mo yung fade away ka. Yun ang kasi magdidilim talagang paningin mo. Ayan. Bumalik na ba ang lahat? Ayan, nandito na sila. Okay. Welcome back! Welcome Kumusta? back. How was it? Check-in muna tayo. Meron ba tayong check-in, Angel? Ay, wala dito. Okay, Wala tayong energy check-in dito. Ayan. Type na lang, type 1. Type 1 kung enjoy nyo ang Speed Connect. Type 2 kung nalito kayo sa mundo. Ayan, sige. Wala akong nakausap. Type 3 sa walang nakausap. Kausapin. Type 3 yung mga nag-meditate. Ayan, share niyo yung Ghost, may mga ghost ate kausap ko kanina. Si Rachel na. Tawa naman ako kay Jing. ang bagal kasi ata nung internet niya eh. Hello everyone. Ano nangyayari nga yan? Sige, basta umattend ka next week ulit para meron ng dilim. Ang dilim ang dilim. Correct. Share nyo naman yung mga pictures nyo sa isa't isa. Okay, alright. At dahil dyan, nag-enjoy naman tayo.
we want to introduce Coach Lloyd. Baka gusto mong i-introduce ang ating special guests and hosts Oh, today. grabe. I think both of our special guests need not much of an introduction kasi kilalang kilala natin sila, di ba? Grabe yung prestige na meron tayo tonight, di ba? Apart from us having the first ever Kaizen champion na si Coach Champy or si Coach RJ, kung tawagin, di ba? And also our photographer for all seasons, for all seasons, teammate ko to, Coach Igo, di ba? Kaya wag na nating patagalin. Itaas na natin si Coach RJ at si Coach Sila. Hello, Coach RJ and Coach Igo. Kumusta naman kayo? Hello. Hi, Hello, guys. guys. Alam niyo, kinakabahan ako. Hindi naman ako ganito, pero ewan ko nung nakita ko sa video kay. Parang performance nape-pressure. level dapat ngayon, Coach Champy. Oo nga, parang kasing meron na kayong avid followers, tapos parang may level na kayo na set. So, I'm very much excited, Full diba? production to, Coach. Oo nga, Sige, nakakagulat. iwan na namin ang stage sa inyo ni Coach Igo para sa ating kinaabangang masterclass. Alright? Bubulol ako. Take it away! Alright, teka lang. Pull up ko lang. So, ayun guys, first gusto ko munang mag-thank you sa inyo for being here kasi meron kayong mga pwedeng gawin but you chose to be here to listen to this masterclass. Well, I'm not really an expert, pero I would just like to share this value to the community. And ayun, public service. So ayun, maraming salamat. So medyo kinakabahan talaga ako, seriously speaking. Ang tagal ko na nagsasalita sa Kaizen for almost parang 7 seasons na. Pero iba tong pressure na to. Pero sana makakuha kayo ng value dito sa isi-share ko at sa isi-share ni Igo. So I would also like to thank syempre yung ka-collaboration ko, si Coach Igo. Kasi syempre siya yung photographer of the champions and gusto nating makakuha ng insight about this particular topic, diba? And syempre sa Hejokai for giving us the opportunity to use this platform. Saka syempre may fan base na rin ang Hejokai, so nakaka-happy, diba? And of course, lahat ng Kaizen students na nandito, also our leads, syempre sila Coach Kelvin, Unbelievable, sila Coach Robin. Lahat, di ko na ma-mention lahat, pero I'm very much parang happy to see you here. Syempre yung team ko, Team Adam, Project Legacy, Project Venus. Lahat ng team reply ko na. Hindi ko na kayo ma-mention lahat, pero thank you very much guys for attending. Alright, so mag-start na tayo. So it's going to be a little bit, parang medyo mahaba siya, pero I promise you guys are going to get a lot of value here. So medyo bibilisan ko na lang para alam ko meron kasi dito yung mga they're spending time, their holiday with their family at gusto nilang mas mapabilis to. So gagawin ko yung best ko to shorten this lecture. So ayun. So our topic. So yung topic ko is about your photo shoot. So ang tinawag ko dito sa topic na to is immortalizing your success, di ba? So it's actually a photo shoot masterclass ni Coach Champy, ako yon, si Coach Igo, and syempre yung Hejokai Valkyries at Hejokai Titan. So sobrang nagpapasalamat kami for giving the opportunity nga. So, happy ako dito. So, ayun. So, ayun, Immortalizing Your Success by Coach Champy. And, ayun, warning lang. Ito yung narcissistic version ni Champy. So, version 1 siya dito. So, 95% na makikita nyo dito is puro mukha ko. Kasi malamang presentation ko daw. So, yun talaga yung gagamitin kong pictures. So, sorry na, guys. Ayun. So, first of all, kung isa ka sa mga nanonood dito, it means isa ka sa mga nagsumikap to change and improve your current life. So, isa kayo sa mga hindi bumitaw sa hamon ng buhay. Kasi just imagine, ilang days na lang magtatapos na yung Kaizen. Naisip nyo ba dati parang day 1 pa lang, parang ayaw nyo na? Pero hindi nyo na-realize day something na, day 80 na ba? Or kung anumang araw na. And ilang araw na lang, matatapos na yung Kaizen. So, nakakasepangs, di ba? So, yun. Champy as main character. True, charot. Ayun. So, ayun nga, sabi ko nga, puro pictures ko yung gagamitin ko. So, ayun, congratulations from Champion with Love, diba? So, ayun. So, first, i-discuss ko muna kung ano ba yung photoshoot talaga. Photoshoot talaga, it's actually a planned and organized session kung saan kinakapture ni photographer or kunyari si Coach Igo, yung subject with a specific theme, concept, or purpose, diba? So, for us, ang gusto natin, we want to immortalize our fitness journey. Right? So, fun fact lang, all our Kaizen champions did their photo shoot prior to winning. And halos lahat sila
ang nag-picture is si Igo. So kung gusto nyo maging champion, alam niyo ako sinong kukunin yung photographer. Flinag pa. Ayun. So syempre, sinong di makakilala kay Season 5 champion, di ba? Kay DM. Season 4, si Zeph. Season 3, si KP. Si Doc Hernani nung Season 2, syempre Season 1 ako. So just imagine lahat sila nag-photoshoot. And hindi ko naman sinasabi na kailangan magpo-photoshoot ng champion. Pero ang maganda kasi dito, na-immortalize nila yung success nila. And pwede nila itong balikan anytime. And syempre, sino ba makakalimot sa mga babaeng champions natin? Syempre, our very first female champion, si Coach Yvette, di ba? Sobrang astig niya dito sa Wonder Woman concept niya. Syempre, si Coach Jean. And ang latest champion natin, syempre, si Coach Blesa. So, ayan. And sa male pala, si Dingoy. So, nakakatuwa lang, just imagine who's going to be our 7th champion for the men's category and for the female category, diba? So, nakaka-excite. So, hindi ba kayo na-excite, guys? So, kung excited kayo, type 1. Sure. Ginaya si Sisi. So, ayun. So, fun fact din, lahat ng mga nag-top team did their photo shoot. Syempre, Team Adam, Team Gigil, H&H, KKK, sino pa ba? Syempre, Viva Max, ayan, Metanoia. Syempre, hindi natin makakalimutan ng Squammies, di ba? Ayan. Sobrang ganda ng photoshoot nila. And of course, our top team for last season, which is Alpha Vixen. So just imagine, di ba? Sobrang gaganda nila. Mga super Latina. Char! Super Latina. Guys, sorry, medyo kenko yung ano ko, yung pagde-deliver ko. Kasi kinakabahan talaga ako. So hindi siya formal lecture. Ayan. So ito yung mga winning shots nila. So just imagine, they were able to do their photo shoot. Kasi di ba day one, naisip mo ba na mag-photoshoot ka? Pero sila, they were able to pull this kind of photo shoot. Ayan. Tapos, share ko lang yung best photo ng group nung season 6, which is, ito, yung team nila, nila Jao, di ba? Sobrang ganda. So, ito yung nanalo. So, just imagine kayo ba, your team is running for top team. So, yun, magpa-photoshoot na kayo as a team. And syempre, meron din tayong best individual photo for season 6. Di ba? Meron siyang special segment sa slide ko. Si Carlo Tabie. Sobrang ganda ng concept niya. So, just imagine, he was able to do this concept, di ba? Oh, sobrang bangis, di ba? So, kayo ba guys, may naisip na kayong concept na gagawin nyo? So, ayun. So, ayun, I know most of you guys are worried, anxious, and most of you guys are confused. Pero ayun nga, gusto ko lang i-share na I've done multiple photo shoots sa Kaizen. Nanggaling din ako sa fear syndrome. Ano yan? Tama ba yan? Nag-invento ng syndrome. So, never did I imagine na magpo-photoshoot ako sa tanang buhay ko. And medyo revealing at mahalay pa. And I have gathered and created some tips on how you can look best during your photo shoot, di ba? So before we start, I'm not a professional. I'm merely sharing from my own experiences, guys. So disclaimer lang to. So hindi ako model. So ito lang yung sabi ko. So ang tanong kasi ng mga tao, magpapa-photoshoot ba ako? Baka pangit kasi yung kalabasan, di ba? So, pero thankful ako kasi I did and pushed through with a lot of multiple photoshoots. So bakit ba ako nagpapa-photoshoot? Why schedule a photoshoot session? Kasi inisip ng iba for vanity lang. Pero in reality, first, it added to my accountability to finish my 100 days with flying colors. And for sure kayo, and marami sa inyo for sure nag-book early. Like week 3 pa lang, nag-book na agad, kinausap na agad sila Coach Igo, and nagpapaschedule agad sila sa photoshoot. Kasi gusto nila na magkaroon ng additional accountability on their part. So second, actually, the photo shoot, ito yung pinaka-best and pinaka-favorite ko. It's actually a celebration of your transformation to commemorate your hard work. Kasi meron yung iba nagtataka sila, Coach, wala pa akong abs, magpapa-photoshoot ba ako? I would definitely say yes kasi it is a celebration of your journey, diba? And to document your journey as well. Another one is to inspire others, to boost confidence, and syempre, para makapag-set ka ng goal, since yung iba medyo high pa yung body fat, magsiset sila ng goal na for their next photoshoot, ganito yung ini-aim ko na look. So, di ba, sobrang ganda nun? And syempre, get professional shots for your portfolio. So, magagamit nyo siya for ambassadorship. So, para sa iba na hindi pa nakakaalam ko ano ambassadorship, malalaman nyo siya soon. Ayoko muna siyang i-discuss, pero it's like, para kayong endorser ni Kaizen, and there is like monetary na pwede nyong makuha or advantages na pwede nyong makuha just in case. Ayun. So, syempre, lastly, it's to immortalize your body. Kasi di ba syempre after ng 100 days cutting, tataba na ulit tayo. Charot lang. Syempre hindi. Gusto lang natin ma-immortalize yung super lean physique nyo.
Ayun, guys. And syempre, it's fun, di ba? So, mindset. Champi, bakit every season ka nagpapabook ng photoshoot? Ang gastos, di ba? Well, basically, yes, magastos. Pero, photoshoot kasi, ang mahal naman, dagdag gastos. Usually, this is the mentality and mindset of others, which is, I think, normal naman. So, ako, ginagawa ko, nire-reframe ko siya, gagastos ako ng 10K, pero babawiin ko siya as an ambassador. So, just imagine yung return of investment. Gumastos ako ng 100K, pero yung first affiliate income ko, yung affiliate income ko in totality na, kasi parang 4 seasons na ako endorse ng Kaizen, mag-almost, parang mag-reach na ako actually in 2 million. So, nung first affiliate ko, almost 500,000, pero since I was endorsing Kaizen, mag-almost 1 million na ako when it comes to sales sa ambassadorship. So, just imagine, I invested 10K, pero ang kinita ko na sa Kaizen is parang almost mag-1 million na. And a lot of people here watching, marami tayo dito mga top ambassador, and definitely they can attest to that, di ba? So, 4 seasons with Kaizen as a Namba, almost 1 million sales na. So, nakakatuwa lang, di ba? So, yun, I was able to become the top 1 ambassador kasi I have a lot of materials that I can use during the ambassadorship. So, yun. So, minanifest ko siya ng January 2. Sabi ko magiging top ambassador ko, and it turned into reality. Kasi nga, sinuportahan niya nung photoshoot materials na meron ako. So, just imagine kung kunyari hindi ka nagpa-photoshoot, ano yung magagamit mo sa pag-promote ng Kaizen. Anyway, unang advice. Ano ba yung unang advice ni Champi? First is to relax. Kasi alam ko sa inyo, marami dito, it's your first time, second time, or even multiple times na sa pagpo-photoshoot, di ba? Pero I know nakakataas siya ng anxiety, ng kaba. Pero first thing that I would advise really is chill lang. Kasi kayang-kaya mo naman to eh. So remember, ayaw natin ng water retention during the photoshoot. Okay, so next, i-discuss ko siya. So, i-discuss ko ano ba yung before, during, and after the photoshoot. Ano yung mga advices ko. So, before the photoshoot, what you need to do is first plan in advance. So, not necessarily, pero it would be recommended to get a fitness photographer. So, lalayo pa ba ako? Siyempre, ang endorse ko na is yung part ng Kaizen team, which is marunong siya talaga when it comes to fitness photos. Siyempre, si Coach Igo Beltran, di ba? And definitely, siya naman yung Kaizen official photographer. Pero I'm not saying na sa kanya lang kayo pwede magpabook. You can book other photographer. Pero syempre, sabi nga nila, tangkilikin ng sarili nga. Sure, pinasok pa yan. So, yun. So, why? Because forte nila yun. They know the correct angle, tamang lighting, tamang poses. These are the things that could make or break you. Ayan. Pero kung DIY shoot ka naman, pwede pa rin yan, basta aralin mo lang in advance or ask questions from others, yung mga necessary info to get photos. Yan ba? Siyempre, next thing is you need to communicate. So, pag nakabook na kayo ng photographer nyo, kailangan nyo i-discuss yung theme or shoot idea with your teammates, especially with your photographer. Kasi communication is the key. So, hindi advisable yung during the shoot, ipapakita mo kay photographer na photographer, ito yung gusto kong peg. So, ang problem nun is magagahulang kayo sa oras. Unlike kapag sinabi nyo siya in advance, mas advantageous siya. Next is invest. Ito yung isa sa mga sinasabi ko sa mga first-timer at hindi magaling mag-post. You can invest, guys, in creative director. Uso na to sa mga photo shoot, and what you can do is you can ask your photographer if meron silang katandem or meron silang kakolab na creative director. Pero hindi naman necessary na kailangan meron kayo laging creative director. Pero ang maganda kasi dito, mas familiar sila when it comes to poses, when it comes to best angles, kung ano yung mas ma-emphasize yung fitness gains mo, kumbaga parang ganun. Ayun. So, one good example lang dito, for example, is si Mima ER. Siya yung nagpa-facilitate ng photoshoot ng mga coaches, ng mga students, ng mga previous season. So, ang maganda kasi dito, hindi siya titigil hanggang hindi niya nakuha yung perfect shot para sa student. Ayun. Next is, ayun, minsan nakala natin na parang ang ganda ng posing natin, ng flexing natin, pero wala pa lang nakikitang muscular definition, hindi lumalabas yung abs. So, meron palang mas better na angulo pag gantong side yung ginamit mo, if you post like this, if tinaas mo to, if binaba mo to. So, yan yung mga hindi nakikita ng mga sarili nating mata. So, for a creative director, ito na yung mga sanay na silang nakikita. So, in short, siya talaga yung magpapadali ng buhay mo. So, just imagine, i-instruct niya na lang kung ano yung gagawin mo, kung sa katitingin, kung ano yung tataas mo, di ba? So, parang mas pinadali pa yung buhay mo. Ayan. Next is to learn your poses. You can watch via YouTube, execute them as many times as you want. So, wag sa photoshoot day. Kasi, yun nga,
during the photo shoot, literal na kukunan na lang kayo. And wag mag-experiment sa araw mismo kasi it will save you and your photographer lot of time, di ba? And inform in advance your photographer kung newbie ka para at least alam niya kung paano ka niya i-guide. At kung anong masasabi niya ang best pose for you. Siyempre, maganda, play with your poses, your stance, pwede ka mag-flex sa mirror. And eto guys, meron kasi yung mga, alam ko meron kayong mga gustong ginagaya sa Instagram, sa Pinterest, pero each individual is very unique. So, kung ano yung okay sa kanya, might be different na hindi pala mag-work sa'yo. So, ang maganda dito, ipakita mo to sa photographer mo or sa creative director or sa team mo kung mag-work ba siya sa'yo. Next is to look for fitness influencers. So, example ko lang siguro dito si Oliver Slicey. Siya yung pinupunta ko lagi when I'm looking for aesthetic shots for men and then try to replicate it. And then, ang maganda is save mo siya sa phone mo for references. And then, try to take multiple photos. Ito kasi yung tinatanong ng most students, Coach, ano ba, magpo-photoshoot ba ako ng kakakain ko lang, kaka-workout ko lang, kakagising ko lang, may specific time ba? So, I would suggest that you take photo for fed, unfed, with workout, without workout, after working out, or any specific time of the day. And then you try to see alin ba dito yung best time na ma-advise ko or makikita ko na parang best look ko. Kasi meron yung iba, they look good pagkagising. Yung iba, they look good after working out. Yung iba, fluffy kapag or nagbo-bloat sila after working out. So, the best thing here is get your own data. So, huwag kayong umasa sa iba na parang kailangan mag-photoshoot kayo na ganito, mag-photoshoot kayo na ganito. So, the best thing here is to get your exact or actual data. Ayan. So, next natin is go to Instagram. So, yan, search, ang dali lang to sa men's physique posing for female fitness influencers. Ayan. You can also go to Pinterest for group photo shots. Next natin, ito medyo weird, pero ask for a full body mirror kung meron. Kasi nire-recommend ko siya during the shoot kasi since physique shot siya, mas maganda na nakikita mo real time yung actual flexing poses, stances mo. Kasi minsan akala natin na flex natin na maganda yung abs natin. Pero yung nakukuha ng pala ng photographer is hindi pala lumalabas, di ba? Unlike pag nakikita mo in front of you na lumalabas yung mga gusto mong palabasing mga muscles, mas okay siya. Unless merong real-time screen yung photographer, then mas better yun. I'm not really sure kung anong tawag doon, pero si Igo meron nun. Next naman natin, huwag niyong kakalimutan mag-skincare. So, important ang skincare. Marami kasi nakakalimut sa atin na since mag-photoshoot na sila, hindi nila na bibigyan ng importance to. So, ang sabi nila, dapat daw healthy, young, and radiant yung skin mo during the photoshoot. So, syempre, ayaw natin ng hulas ka during your shoot. Okay? If my budget ka naman, you can also get a makeup artist. So, minsan dito ko lang na-realize, alam niyo yun, minsan lang to, so might as well look good during your photo shoot, diba? Ayun. So, reminders, complete all necessary things prior to your photo shoot, diba? So, ano ba yung mga kailangan nating kompletuhin? So, bands, dumbbells, so wag yung buong gym. So, ito yung mga gagamitin mo before the photo shoot. So, I recommend na mag-pump kayo para, syempre, you would look parang great or swollen ba? Or pump, di ba? Literal. So, yun. And then, yung costume nyo, yung wardrobe nyo, kung meron ba kayong mga peg na shots, so possible rental. So, i-make sure nyo na ma-deliver siya dun sa location. Kasi yun nga, ayaw natin ng stress during the actual photo shoot. And also, plan kung paano ka makakapunta sa venue. The problem with other participants or yung mga nagpapabook is parang saka lang nila aalamin yung venue during the day. The problem there is, yung iba nawawala, yung iba late na nakakapunta. So, nangyayari, nagkakaroon ng delay sa photographer at sa syempre, ayaw naman natin yun, di ba? Just imagine kung ginalit ko si photographer, hindi maganda yung mga shots niya sa'yo. Charot. So, yun, next. If you want to use oil to emphasize your gain, here's what I'm using. Pero hindi ko siya pinopromote. Pero ayun, ito yung gamit namin ni CC, Johnson's Baby Oil Gel. Kasi kung minsan ginagamit niyo yung ibang klaseng oil, nagmumukha kayong mamantika. So, hindi siya actually pleasing. Pero itong oil gel kasi, pag tinamaan siya ng ilaw, ang ganda ng ng kuha niya. So yun. Sabi ni Joe, is it advisable na mag-pump sa girl? Sabi magmamanas daw. Actually, it really depends. So that's the reason why I am advising you to take photos yung prior to your workout and after workout. Kasi there's a big difference. Kasi ikaw na lang mamili kung kailangan ba mag-pump ka or hindi.
para alam mo kung ano yung gagawin mo during the photo shoot. So the best here pa rin is kumuha ka ng chicken oil daw. Kumuha ka ng data mo, di ba? Tapos next, reminders natin, bring snacks during the photo shoot kasi it is exhausting. Maniwala kayo guys, akala nyo madali lang mag-photo shoot pero nakakapagod. And ayun, pagdala nyo na rin ng kape at donut yung photographer nyo, makeup artist nyo, creative director nyo, para hindi mainit yung ulo nila. Ha? So yun, natatawa si Coach Igo. Pero seryoso to, kapag good vibes sila guys, sobrang ganda ng labas ng photoshoot nyo. Kahit magpaulit kayo na magpaulit, di ba? So syempre, hindi natin gustong bad trip sila. And ito pa, additional, lights can make or break you. If ikaw mismo yung magpo-photoshoot and hindi ka professional photographer, aralin mo yung lights kasi sayang yung pinaghirapan mo. Just imagine, pinaghirapan mo siya ng 100 days, tapos mabubura lang ng ilaw yung abs mo. Later, I'll be showing you guys some samples. So ito pala yun. So just imagine ito taken the same day pero different result. Yung left, it was taken by a mall photographer. And then the right, it was taken by Igo Beltran. So just imagine, di ba? Yung vascularity, basta mas maganda, di ba? So ito yung ina-advise ko sa inyo guys. Ayun. Kasi ito may papakita ko sa inyo yung sample video. Nakita ko lang to kanina. Ito. Panoorin nyo to. Ayan guys. So, nakita niyo yung difference ng lights. So, ang maganda dito, si photographer, alam niya na kung paano paglaruan yung lights and to show your best asset, di ba? So, ayun, ito lang yung parang kanina. Kung mapapansin niyo dun sa original photo, yes, may abs naman siya, pero hindi siya ganun ka-defined as compared sa nagamitan siya ng tamang lights. So, lumabas yung abs niya, mas nag-pop, di ba? And syempre, like meron din tayong sample kay Kaizen sample. So tingnan niyo si Doc Errol. So dito hindi obvious yung abs niya, pero when he used the correct lights, tingnan niyo kumapal yung abs niya, mas nakita yung visibility. So ito yung mga kailangan yung aralin just in case magdi-DIY kayo or pagkukuha kayo ng photographer, di ba? Next, photos, it's actually all about creating illusions. Maganda na yung transformation nyo, pero ang maganda kasi dito, papagandahin pa natin, di ba? So, correct and best angle to emphasize your gain. Sabi ko nga, magkakaiba tayo ng katawan, at mas maganda dito is kapag naaral nyo na yung katawan nyo. So, papakita ko sa inyo yung different angle, creates different results. Ayan guys. So, mas maganda kasi dito, especially for men, to flaunt your best muscles. Pag sa arms, kunyari, for me, the best part of me is, for example, my arms. Yun yung mas i-showcase ko. Diba? Kung wala ka namang abs, tapos showcase ng abs, hindi siya ma-appreciate, diba? Kapag back, edit talikod. So, yun lang, be creative. So, just, for example, kunyari ito, frontal versus pivoted. So, maganda naman siya, pero just in case, kunyari, you would want to look bigger, so you can do this pivoted instead. Diba? And then, arms relax. So, if you're going to look at my arms versus arms push, so, ang laki ng difference na nagagawa niya, di ba? So, it's all about creating illusions to make you look bigger, di ba? And then, for example, straight stance versus leaning back, di ba? So, mas kumakapal ka tignan. So, actually, it really depends on how you would want to look on your photo shoot, di ba? Alright. Next is, ayun. So, wala lang. Na-share ko lang to. Dati kasi parang previous season, yung sakit balakang post yung mga tao. Nakakatawa lang. And then, last season, merong nangyari is yung, ayun naman, nauso, yung angel wings or mga nakapakpak. Diba? Tapos may gumaya rin. Since wala siyang narentahan na pakpak, na lang siya, chicken wings. Nagyaman ni Champy may sariling elevator. Hoy, wala. So, ayun. Tapos, next naman, during the shoot naman. Ano bang ma-advise natin during the shoot? Usually, ito yung ginagawa ng mga lalaki. Pump sa set. So, usually, 5 to 10 minutes before the shoot, do the extra pump. I-take advantage mo to. So, habang may kinukuhunan, mag-pump ka na. Diba? Makinig ka sa photographer and director. Wag bida-bida. So, guys, pag sinabi ni director ni director or ni photographer na ito yung time frame mo, dapat maging strict tayo doon kasi we should respect the time
ni photographer. Kasi malay nyo, meron pa pala siyang susunod na client or meron siyang susunod na team. So, huwag kayong bida-bida sa set. Makinig kayo. Wear your best smile and confidence. Ito yung pinaka gusto kong ina-advise sa mga students. Kasi, ayun, if hindi ka pa open to post it, that's fine. No pressure. At least have a remembrance during your fitness journey. Ayun, di ba? Tapos, syempre, pray. Kailangan mo yan. For some, nasanay na sa shoot, congratulations. Pero para sa mga baguhan, for sure, you will do great. At, syempre, dapat feeling yung artista kayo. So, kayo yung bida sa shoot eh. Kayo yung artista. So, ayun, marami kasi sa atin dito nahihiya sa shoot pero I would suggest to enjoy the photo shoot itself kasi sobrang saya niya. Just imagine, parang feeling mo ikaw sila Marian Rivera, sila Kim Chu, yung mga artista, 'di ba? Na-imagine niyo ba guys na mag-shoot pala kayo? Ayan, 'di ba? So, ang best advice natin, you don't need to have a rocking body. You have oozing confidence dahil Kaizen graduate ka na soon. So, just imagine, di ba nakakasepang? So, just hearing this, malapit ka na maging Kaizen graduate. And, i-close natin siya via a photo shoot. So, yun. Pray before the photo shoot. Don't stress yourself out. Enjoy your shoot kasi ikaw yung star. Kailangan nakasmile ka. Sabi nga nila, pag happy heart, great results. Diba? Next, after the shoot naman. So, after the shoot, syempre, congratulate mo muna yung sarili mo kasi who would have imagined that you'll be having a photo shoot session, 'di ba? And of course, rehydrate kasi for sure marami sa inyo dito dehydrated during the photo shoot kasi just imagine mainit dun sa venue, malakas yung ilaw. At eto syempre, huwag niyong kakalimutang magbayad sa photographer. So, ito yung pinaka-importante guys ha. So, para bigyan niya kayo ng magandang And dinner with your team, deserve nyo to. So, wag naman yung magmumukbang kayo kasi magsasubmit pa kayo ng 100 days photos nyo. Baka hindi kami maniwala na ikaw yung nandun sa photos at sabihin edited lang. At syempre, magpakita kayo sa graduation. Tapos, gusto ko lang mag-share sa inyo guys, ano ba yung mga photoshoot ideas usually for men. So, usually, ito yung mga classic. We go with yung topless na naka-jeans lang, o kaya naka-formal suit without inner clothes. Kung boxer brief trip mo, kung medyo ka na, daring ka na, o kaya yung mga Versace, Gucci-inspired, lakas makamayaman. So, usually, ikaw naman this would really depend on your personality or ano ba yung gusto mong anuhin. Pero usually, ito yung mga napansin kong shots for Kaizen, yung mga nagpapa-photoshoot. Ayan. Photoshoot ideas naman for women. So, same din actually, denim jeans, formal attire, workout attire, bikini if confident ka na. Ayan, yung mga Versace. So, it would really depend on kung ano yung gusto mo or kung ano yung feel mo. Pero ang best pa rin is wear something that you are comfortable. Kasi just imagine, ito yung gusto ng team, pero hindi ka naman comfortable wearing a bikini. So it defeats the purpose of you having a photoshoot. Kasi magra-radiate yan or magpapakita yan sa photoshoot, di ba? Mandatory ba na CK ang boxers? Yes, charot. Hindi, joke lang yun. Pero naging parang na siya, naging parang branding na ni Kaizen na CK. Ayun, Chowking daw. Ayun. Sexy bride daw. Yes, let's go, Mary. So, bigyan ko naman kayo ng sample ng syempre, andito yung lead ko. Kailangan mas spotlight yung team namin. So, unbelievable. Ito yung mga sample photos ng mga coaches, di ba? Ayan. Sila Coach Marcus, sila Coach Cholo, syempre sila Coach Teo, di ba? So, kung makikita nyo, iba-iba sila ng peg na shots. Ayan, di ba? Sila Coach Vina. So, just imagine, si Coach Vina, nag-photoshoot ng ganyan, di ba? Para lang siya 18 years old dyan, di ba? Sobrang Latina yan, si Coach Bea. And of course, yung team lead natin, si Coach Kelvin, di ba? Ayan. Sobrang ganda. And syempre, kung medyo gusto niyo ng daring, ito yung mga susundan yung yapak. Ayan, sila Coach Victor, sila Coach Japet, Coach Attorney Japet, saka syempre, kung gusto niyo ng mas palaban, di ba? Yan, kay Coach Khalil. Yan, diba? So, yan, screenshot niyo na, tapos yan nyo kay Coach. Di ba? Pak na pa. O, tita ko yan. Ayan. So, just imagine never nila na-imagine na mag-photoshoot sila, pero after 100 days, doon nila na-realize na gusto pala nilang i-immortalize yung transformation nila. Okay, next naman, group photoshoot ideas. So, ito, some of the creative shots of previous Kaizen students. So, ito sa mga sangre, di ba? Sobrang ganda. And of course, sa metanoia. So, yan. Sana magkaroon ako ng inspiration on mga parang ideas sa photoshoot nyo. Next naman is yung kila attorney. Sorry, na doble. Ayan. Kila attorney,
Tapos this was actually a 5 weeks challenge, yung photo shoot, parang yung prize nila Igo. Ayan. Tapos, ayan, kung gusto niyo ng mga super, super, super action heroes, ayan. So, pwede rin yung ganyan, di ba? Tingnan nyo sila. Sobrang gaganda, di ba? Ayan. So, ang maganda lang dito is be creative. Gawin nyo kung ano yung mag-resonate sa team nyo. Ayan. Siyempre, ayan, di ba? Hindi naman kailangan maghubad lagi. Minsan yung just wearing something that you're really comfortable, lalabas na doon yung kaseksihan yun. Tignan niyo yung mga shot results nila, di ba? Ayan. Siyempre, yung ano ulit, yung Sangre ulit, ibang team naman. Dati nag-ano sila, nag-Encantadia, ngayon naman yung Disney, di ba? Tama si Coach Juan, na ano rin, na news din sila, sila Sangre, doon sa shot nila, sa group shot nila. And ito yung sinasabi ko na you don't really need to, parang kailangan nakahubad lagi. Kasi just imagine, fully dressed sila, pero they look very sexy, di ba? So, hindi naman kailangan lagi maghubad. You just need to be comfortable with what you are wearing. And ayun, next naman natin yung mga common questions. So, Coach Champy, maglo-low carbs ba ako days before the photo shoot? Ang answer ko dito, it would depend person to person. Kasi meron yung iba, they would look great. Pag low carb sila, meron yung iba, nagmumukhang bloated. So again, I would suggest to get your own data. And if malayo pa yung photo shoot nyo, what you can do is have a trial week. For example, try nyo yung week na to. Tapos tingnan nyo yung weight nyo. Bumabagsak ba siya? Mas nagiging bloated ba ako? So, paglaruan nyo yung weight nyo. Ay, yung yung carbs. And then, ito pa. Mas maganda ba mag-photoshoot pagkagising, after mag-gym, after meal, or hindi kumain? So, same yung answer. It's going to be case-to-case basis kasi iba-iba nga tayo ng body composition. I suggest to take your photos daily, waking up, eating, going to the gym. So, hanapin nyo yung sweet spot nyo kasi for sure meron kayo dyan. Diba? Ayan. Next naman, Coach Champy, need ko ba i-upload yung photo shoot ko? It actually depends if ready ka na masilayan ng mundo yung transformation mo. Remember, it's your body, it's your journey. So, yung photo shoot na yon, ikaw pa rin magde-decide. So, dito, pwede ka pa rin mag-photoshoot tapos gusto mong i-keep lang sa'yo, then that's totally fine. Diba? Coach Champy, cutting lang ba suggested mag-photoshoot? Hindi. Actually, both. Cutting saka bulking. Kasi dito, malalaman mo kung maganda ba yung ginawa mo sa bulking mo. Another question, need ba na makeup artist ng mga lalaki? If may extra money ka, solid yes, di ba? Pero since magpapa-photoshoot ka na lang, might as well avail all the package, di ba? Kasi just imagine, ang ganda na ng katawan mo, pero yung mukha mo, sablay. Char. Pero for sure naman, lahat naman ng Kaizen students natin, sobrang fresh, di ba? Pero if meron kang extra budget, di ba? Go for it na. Next. Ayaw mag-shoot ng team ko, then join other groups or accountability. So, yun. Hindi lang naman kailangan team yung kailangan mag-photoshoot. Kasi alam ko, meron dito, may mga students na ang concern is ayaw magpa-photoshoot ng team nila. Kaya, ayaw na rin nila. So, what you need to do is look for accountability or team na pwede niyong samahan or pwede niyong sabayan, di ba? Kasi hindi lang naman kailangan, nakadepende sa team niyo. Next naman, Coach Champy, iba-iba kami ng lugar, magkakalayo kami. So yan yung common excuse ng mga OFW. So nakakatuwa lang kasi for Team Adam, ang location namin is Philippines, Qatar, Australia, US. Pero pwede naman siyang i-edit. So just imagine, ito siningit lang ako dyan. No? So pwede natin siyang gawin. So yun, di ba? Carb trial daw, pancit canton, Spanish bread, and milk tea. Sige, try mo. So, ayun guys, ano ba yung difference ng fitness photographer at regular photographer? Kasi, ayan, ang haba na nakasulat. Pero ang difference kasi nila, syempre, itong fitness photographer, ang in-emphasize niya, athleticism, physique, and movement. So, hindi ko naman dinediscredit yung mga wedding photographer. Pero kung, kunyari, gusto mo ng parang mala-wedding photographer na team, edi go for the photographer. Pero syempre, iba yung skills ng fitness photographer, di ba? Alam niya na paglaruan yung mga lights, alam niya kung saan ipipwesto. So, yun yung difference. Saka syempre, yung fitness photographer, nag-work yan with athlete, bodybuilder, yung mga fitness model. So, mas nasi-showcase nila or na-emphasize nila yung gains ng mga students. Di ba? So, ayun, dami kong sinulat dyan.
So again, ito yung difference ng fitness photographer. Meron siyang understanding sa lights. So again, babalik tayo doon sa lights. Ito, a mall photographer versus a fitness photographer, di ba? Same day, different photographer. So yun. So i-showcase ko na rin since andito rin si Coach Igo. Siya yung, syempre, official Kaizen photographer and he is a fitness photographer, di ba? Nakakatawa. Ayan, so ito yung mga sample na mga shots ni Coach Igo. So kung medyo may doubt pa kayo kung magpapa-photoshoot ba kayo, ito yung portfolio niya. So ang dami niyang na shots na mga na picturean. So ayan, I was able to do my photoshoot with Coach Cho. Si Igo rin yung kumuha. Ayan. So kami naman ni Mama Claire, si Igo saka si Rap Yu yung kumuha sa amin. So nakakatuwa, di ba? Ayan. So ito last year to. So this season, na coming November, magpapa-photoshoot ulit kami kay Igo kasi we're planning to step again on stage. Si RJ, si Champy at si RJ. Yes, sabi ko nga, di ba? I'll be the dito. Sure. Ayan, syempre Team Adam. Ayan. Si Igo rin kumuha nito, Project Legacy. Ayan, di ba nakakatawa? Sorry. Ayan. So ito yung mga female Kaizen natin. So just imagine, ang gaganda ng mga kuha nila and soon kayo na yung magiging ganito. Sila Mama Claire, sila Angel, sila Blessa. Ayun, no? And ito, syempre, yung ano natin, yung top 2 ambassador natin. And nakakatuwa kasi nagamit niya yung mga photos niya. Ito yung mga top ambassador natin. Ito. So just imagine, di ba? Nagamit nila yung materials nila for their ambassadorship. And syempre, mapapabilang kayo sa powerful na slides ni Coach Igo. So, di ba? Ito na yung mga na-picture nating mga Kaizen women. So, sila Coach Ena, sila Mao, sila Miss Ardeen. Ayun na, sila Coach Bea. Sobrang gaganda, di ba? Sobrang Latina. So, hindi nyo kailangan na maging super sexy to have your photo shoot. All you need to do is schedule one. Ayan. So, ito yung mga sample shots ni Coach Igo naman pagdating sa lalaki. Ayan, sila Coach Robin, sila Coach Japet. Ayan. And si Enver, kung kilala niyo si Enver. Ayan. Na-picturean niya na rin. Sila Coach Jarvis. Ayan, sila Direk, si Direk Alvin, sila Echo, yung magkapatid, Beltran, sila Coach D, sila Mad, sila Nielsen, sila Arnold, di ba? Sobrang kaganda. So dito, why would I suggest na kumuha kayo ng professional makeup artist if meron kayong budget guys ha? So hindi ko to ina-impose. Kasi syempre ma-enhance yung features nyo, mas ma-improve yung ilong nyo. Joke lang. So ayun, mas magiging maganda yung face value. Ano ba sabi? So kung wala ka pang abs, idaan natin sa face card, 'di ba? So yun, different faces, different needs. So si makeup artist, alam niya na kung paano to laruin. And ayun, customize syempre yung mga look. 'Di ba? So hindi naman pwede yung graduation picture mo, graduation look mo, same sa photoshoot fitness shots mo. 'Di ba? Syempre yung skin tone, gusto mo right shade din kasi para ma-upload mo siya. 'Di ba? Ayan. Face card ko na lang daw gagamitin. Char. Ayan. So example of a fitness makeup artist, si Flo Vergara. So Kaizen student rin siya. So just in case you're looking for one at wala pa kayo, pwede niya kayo matulungan. Ayan. Pakitaan ko kayo ng mga sample ng mga makeup ni Flo Vergara. Ayan. Diba? Sobrang kaganda. Ayan. Ayan. Sila Mama Claire. Ayan. Minikapan nyo rin itong mga team na to. Alright. Next naman is, why get a creative director? So, ang dami nakasulat. Basically, for posing guidance talaga, yung main ano nila. So, syempre, gagawa nila kayo ng mood board. Kunyari, meron kayong specific shots na gusto. Mas papaganda yung panila. They would look for better poses na mas suitable per client or per group. And syempre, works well with photographer. Just imagine, meron nag-instruct sa inyo tapos may nagtitake ng photos nyo. Ang bilis lang nun, di ba? So yan. So sample natin si Nima. So ito, I would suggest to check Pinterest, save the photo, and show to your creative director for your references. So yan. So bili na kayo ng Calvin Klein. Charot. Kung hindi nyo pa afford, pwede naman ito muna. Next naman natin, actually patapos na tayo. Before photo shoot, ito yung isa sa mga sinasabi ko sa mga students, is first to set an intention. Ano ba yung gusto nyo maging photo shoot result? So kung gusto niyo magkaroon ng peaceful photoshoot, mag-set kayo ng intention. Yes, pwede so and Paula.
Next, ito yung nakakatawa lang kasi may nag-advise nito. If gusto niyo daw magpa-wax, haircut, or hair color, gawin niyo daw siya a week in advance. Hindi yung kunyari bukas na yung shoot niyo. Kasi mamaya, pangit pala or magkaroon kayo ng problema sa sa salon niyo. So it's going to be a problem. So sabi nila, book it 1 week in advance, di ba? Coach, ang dami kong loose skin. I'm still obese. Guys, gusto kong tandaan nyo na photo shoot is all about celebration. So it's not really about only for those who have abs, but it is for those who want to celebrate their fitness journey. Diba? Next, Coach, meron akong stretch mark, mommy pouch. Same yung answer ko. It's about celebration. Diba? So yun, if you need help with booking with Ego, just send me a message. The problem kasi dito, minsan di nagre-reply si Ego. So ako yung kukulit para sa inyo. Ayun. So ito guys, I hope you guys tag me and circle in your Facebook if you feel na, if you're finished with your transformation. Kasi syempre gusto kong makita yan. And always remember, I am always rooting for you. If you guys have like any other question, you can send me a personal message sa Facebook. Hindi kasi ako active masyado sa circle. And ayun, gusto ko na magpasalamat sa Hijukai Titans for giving me this opportunity. And of course, sa Hijukai Valkyrie for this platform na maka-influence at makapagbigay ng value sa inyo guys, di ba? So yun, thank you very much, love Champy. So guys, gusto kong sabihin na this is your sign to book your transformation photo shoot. Di ba? So ayun, gusto ko lang anuhin, actually tapos na ako. Coach Igo, or i-welcome ba natin siya? Paano ba? Hindi ko alam. Hello. Naririnig ba ako? Okay naman. Yes. Coach Sa labas Igo. ako eh. Naririnig naman? Okay. Yes, Coach. Yes. Okay, first of all, I really want to thank Age5 for creating this meeting. This is really, really amazing. And napaka-importante nitong mga upcoming shoots, hindi lang sa mga photographers, pero sa mga models na rin. Kasi sabi nga ni Champion, it's really, really a celebration. So actually, na-discuss na lahat ni Coach RJ, lahat ng details, mga do's and don'ts. Siguro mag-add lang ako ng konting-konti lang siguro. Kanina na-mention yung sa mga waxing. Ako, I reiterate ko lang talaga yan. Yung haircut, waxing, coloring of hair, please do it at least 1 week, kahit 2 weeks na in advance. Kasi kitang-kita sa camera, yung mga sugat ng blade, kapag bagong tasa kayo, especially sa mga lalaki. Pati sa mga nagpapawax dyan ng mga babae, kitang-kita na namumula yung balat pag zoom namin yung picture. And it's going to be hard for us na ma-send yung pinaka-final output kasi kailangan namin siyang pantayin, kailangan namin pantayin yung color ng skin tone, and etc. Second, when it comes to underwear, ako, alam ko namang fitness photography yung talagang sin-showcase natin dito, yung transformation natin. No? But yung pagbili ng CK, especially the new briefs underwear, hindi siya necessary. Ako, hindi ko talaga gusto na nagsusot kayo ng bagong-bagong brief on the day of the shoot. Kasi the more na mahigpit yung brief, nagkakaroon siya ng illusion sa picture na mataba pa kayo. Kasi mahigpit pa yung garter eh. So, nakikita mismo dun nakikita siya real time na nagka-crumpled yung chan kasi sobrang split ng brief. So, ang mahal-mahal na CPA, 3,000 pesos. And it's okay naman kung gusto nyo bumili. Pero kung bibili kayo, siguro bilhin nyo na siya ng 2 weeks in advance. Yun na siya para napapractice din siya. Kasi masasayang yung pinaghirapan nyo for 15 weeks kung ang dahilan lang pagbitaw ng bilbil is because of higpit na garter. Tapos, when it comes to creative shots, the simple the better. Aside from we want to do it efficiently, mas maganda na magamit nyo rin siya sa
sa Kaizen kasi syempre nabanggit din yung ambassador program. So, huwag tayo masyadong mag-dwell sa maraming props, maraming set design. Sa akin, wala namang masama doon. Pero it's just that, after all, maganda siguro bigyan natin ng justice yung show, yung ating transformation. Kasi besides, maganda talaga ang picture is yung timeless, yung anytime magagamit nyo. So, yung anytime pwede mo i-promote na once in your life, nagkaroon kayo ng magandang transformation. So, I have nothing against with the uh, creativity naman ng bawat isa. It's just that, pero syempre, baka dumating din yung time na pag nakita niyo yung ganito, iba nagdahon-dahon lang din sa photoshoot. Tapos, in the future, nag-cringe na sila. Uy, ginawa ko pala to. Tapos, syempre, sa loob ng Kaizen community, iba-iba tayo ng beliefs. Tapos, ako kaya mahalaga din sa akin na nag-meeting-meeting muna bago mag-shoot kasi may mga friends na hindi pabor sa mga asawa ninyo, sa mga pamilya ninyo. Kayo mismo gagastos kayo pero hesitant kayong i-post kasi you're thinking of other people's opinion, mga katrabaho and all that. And maganda siguro kapag nag-photoshoot tayo, yung something na may post nyo rin pala. Kasi sayang naman yung pera kung nag-photoshoot kayo tapos you're going to keep the pictures lang pang sarili. Tapos, the reason bakit hindi siya mo-post kasi magagalit yung asawa. So, ayun. Pwede nyo rin discuss to sa kanila in advance. Again, i-highlight ko lang na yung photo shoot should be a celebration. Dapat walang kaba, walang awkwardness. In the event na matulog siya, do not worry. Nandun naman kami to make you come. And ako, kasama ng team ko, I always ensure na hindi kami titigil hanggat wala kami nakukuhang money shot. I know you're gonna spend thousands kapag nagpo-photoshoot, but syempre, ang goal ko rin is makabalik sa inyo yung pera when it comes to using it to a different platforms, different mission. Di ba kasi ginagamit din nila sa marketing nila, ginagamit din nila sa kanilang business. Eh, ayun, mas maganda na nagkakaroon tayo ng ganung intentions. So, yun lang. I'm so excited. For me, this season will be my best season as photographer kasi in-embrace ko din Kaizen sa photography life ko. Talagang everyday nag-aaral ako, nag-improve ako sa lighting. And this season, talagang bagong light yung dadalik ko. I just hope na marami pa kami mga photographers na maka-help sa inyo. So, yun lang. I just really want to commend also other photographers who serve Kaizen students. And huwag tayong tumigil, tulungan sila, magtulungan lang tayo sa isa't isa. Kasi ako na-buy-in talaga ako sa mission, BCC, this 100K transformation. And I want to be part of it through the craft that I have. And I always believe that every image has a powerful story to tell. So, I am very glad na maging part ako ng journey mo kahit behind the scenes. So, yun lang. Maraming salamat ulit kay Jokay and Coach RJ for this masterclass. I hope na enlighten ang lahat. Kung meron kayong mga iba pang tanong when it comes to lighting positions, camera settings, I don't know kung makaka-help ako pero sasagutin ko naman siya if ever may time pa. Yun lang. Salamat. Ayun. Thank you so much, Grabe Coach. naman yung mga shinare nila, Coach Chi. Oo nga, nagno-notes kaya ako. Nagsi-screenshot din ako. Thank you so much, Champy and Coach Igo, ang ating mga champion makers. Ayan. Sobrang So, salamat sa time nyo. oo Type nga. 1 naman dyan, kung nag-enjoy kayo dun sa masterclass, puro bacon na underwear yung nakikita ko dyan sa chat box eh. Actually, may nakita ko, i-emphasize ko lang. Hindi, sabi ni Melvin, hindi po ba against sa community guidelines na kumakain si Champy sa harap ng 91 Ingat muna kayo.
Siya na lang kumain para sa atin, guys. May mga nakita pa akong for rent na underwear dito sa chat box. Kaloka kayo. Oh, Diyos ko, huwag niyong gagawin yan, please lang. Okay. Sige, at dahil meron tayong natapos na ang ating photoshoot masterclass, hindi pa tapos ang Heijo Kai Show. Ano bang susunod? Eto, meron din tayong ipapakita sa inyo na mga sample poses. Ayan, sino bang excited makakita ng mga sample Ay, pose? grabe to. At Type gusto 1. Type 1 uli. ay mga host dapat gagayahin katulad ni Coach Igo, kasama ka dyan, Coach. May Kahit return demo dito, Coach Chi. Mamaya sa mga ano natin, sa mga viewers natin. Oo, Gagawin nila yung post. gagayahin natin, guys, ha. Ito, ready na ba kayo? Type nyo, ready. Ayan. Ready! Ready. Thank you so much, Champy and Coach Igo. Diyan lang kayo, huwag kayong aalis. Meron pa tayong speed connect na panghuli. At ito na po ang ating sample poses. So make sure makinig at gayahin natin pag mag-practice na tayo para sa photoshoot. Okay, take it away, Angel. How to do a back double bicep pose. 1. Position your feet approximately 10 to 15 inches behind your other foot and spike your calf. 2. Keep your knees slightly turned out and bend them slightly. 3. Engage your hamstring by digging your heels into the ground as if you are initiating a leg curl movement. 4. Flex and squeeze your glutes tightly. 5. Hold your arms out to the sides and flex your biceps, emphasizing the development of your back muscles. 6. Don't squeeze your shoulder blades together. Keep them open to show off your back as wide as possible. And finally, lean back a bit to show off more details on your back. And that's how you do a back double bicep pose. Hi guys and fam, today we're gonna learn how to do a side tricep pose. 1. Spike the calf in front of you by bringing your heel off the ground and shifting your weight onto your toe. Then squat down slightly. 2. Take the farthest knee and push it slightly into your other leg. So kung na-try nyo na yung side chest before, it's the same. 3. Clasp your hands behind your back. For this, we can do 2 grip. One is locking your finger together. And 2, sa mga hindi flexible, is you can just grab the wrist of your front hand. Four, keep your torso in an upright position as you flex your abs while pulling your abdominal wall in as far as you can. Open or rotate your body slightly but do not pull your arm behind you. Dapat nakakapit pa rin siya. And lastly, do not shrug your shoulders and keep your chin up. Let's put it together. And that's how you do a side tricep pose. Hello everyone, this is how you do a side chest. Spike your calf muscle by lifting your heel and shift your weight onto your toes. Squat down slightly, then gently press the farthest knee into your other leg.
This will make your muscle details more visible. Flex your hamstring and glutes. Clasp your hands in front of you, keep your ribcage neutral and engage your core. Then tighten your abdominal muscles and pull your stomach inward to create a more imposing chest. Tighten your pecs and slightly rotate your torso forward, creating a more defined and impressive chest appearance. And finally, keep your shoulder down and your chin up. Let's put it together. And that's how you do a side chest. Hello guys and fam, today we're gonna do a Arnold 3/4 back pose. Turn your body 90 degrees away from the camera. The front leg steps slightly forward and across your body with your toe pointed and calf flexed. The back leg should be planted firmly and slightly bent. Push your hips forward. Bend your knees slightly. Then twist your torso and line up your arms. Now flex your arms and squeeze your glutes and keep your hamstring flexed and hold your core in. Let's put it together. And that's how you do an Arnold 3/4 back pose. And remember guys, practice make progress. Thank you for watching. Ayan, Diyos ko, ang daming baon. Nagawa niyo ba yun? Parang sumakit yung lats ko ng ano. Ano, pinulikat na ba kayo? Guys, ito lang yung nagagamit ko sa progress photos. Tsaka yung side chest. Ayan, pang mga girls. Pwedeng Oh. pwede. Ngayon may mga bago na kayong baon na na poses. Di ba? Pwede niyo pang ilagay yan sa mga extra pictures nyo for your progress pictures. Definitely ako ginagawa ko yan. At dahil dyan, mag-Q&A na tayo. And Coach Champy, Coach Igo, nandito pa rin kayo. I-add lang namin si Coach Aris kasi meron din siyang additional tips daw para sa mga poses natin. I hope you don't mind. Ayan na. Hi, Aris! Hello, Coach. Hello, everyone. Aris, ready na ba yung mga questions nyo? Thank you for watching. May tips ka daw, di ba? Bago tayo mag-Q&A. Yeah. Yung tips Yeah, mo. bigla ko lang naalala sa mga siguro tips lang sa mga pero most likely nasabihan naman ng iba. So ayun, meron kasi akong timeline pag mga show. So tingin ko magiging big help din to sa inyo. So unahin ko sa pinakamatagal. So 1 week before the photo shoot, I suggest na yung lahat ng hair is i-remove. So ito yung isa sa mga very magandang gawin kasi mababawasan ka ng 1% body fat. Subukan na yan pag may mga show ako. So kunyari 10% ka, maglulok ka na 9% na lang kasi na-remove lahat ng hair sa katawan mo. So pag sinabing lahat, so lahat na nakatago sa kilikili, sa ganun, sa boys. So yun, malaking tulong yan. 1 week before the shoot. Then kung magkaroon ka man ng mga tumutubo, ano na lang yun, retouch na lang doon sa show day. So yan, 1 week before. Kasi para may time siya na mag-heal yung pamumula. Yung sinasabi ni Coach Tico. So yan, 1 week. Tapos punta tayo doon sa 48 hours before the shoot. I highly suggest na wag na kayong mag-take ng ibuprofen or antibiotic kasi nagko-cause siya ng water retention sa kidney. So para ma-prevent natin yung water retention, ayun, wag na kayong yung ibuprofen, yung mga pain reliever, mga ganun. So eliminate natin para sure tayo. Tapos 48 hours then before the photo shoot, mag-take kayo ng antihistamine kasi mababa na yung immune system natin. Baka lang may allergy kayo na
kaya sipunin, lagnatin, or lagnatin, basta yung allergy. So yun, nagwa-water retention din yun. So makakatulong yung antihistamine like Benadryl or Claritin 48 hours before the show. Actually, 24 hours din mag-take din kayo. So isang tablet lang naman yun sa gabi para lang sure. Tapos, ayun, ito, isa sa pinaka-importante din. 24 hours before the photo shoot, wag na kayong kumain ng mga high fiber foods like vegetable and fiber. So sobrang yan, sobrang tulong sa atin yan sa diet. Pero pagdating ng photoshoot, malaki yung magiging impact niya sa guts. So magbo-bloat kayo dyan. So 24 hours before the shoot, eliminate nyo na lahat yan, vegetable and yung mga high fiber food. So stick lang tayo sa AKA yung sinasabi na low residue diet, which is yung white bread or white rice. Pwede potato pero walang skin. So rice cake, yan. Famous yan sa bodybuilders, candies. So yan, doon na tayo mag-focus sa mga halos wala talagang fiber na foods. Tapos, isa pa, eliminate artificial sweeteners. So isa din yan sa nagkakos ng gastric distress. So yun, balik na lang tayo after photoshoot do sa mga diet plan natin kasi mahirap pag wala yan eh. Pero before the photoshoot, 24 hours, ayun, eliminate natin yan. So yun lang yung mga tips ko na sana makatulong sa inyo. Thank you. Ayun, thank you so much, Coach Aris. Thank you, Coach Aris. Coach Ha? Noy, intro, mo onti lang si Coach Aris. Sino ba si Coach Aris? Baka hindi nila kilala. Ako, ang hirap bigyan ng justice nito ni Coach Aris. Sobrang humble kasi. Pero si Coach Aris ang isa sa ating Heijokai Titans. At sa hindi nakakaalam, si Coach Aris po ay isang professional bodybuilder. Yes. And 8 years niya na ginagawa yan, guys. Kaya nakita nyo kaninang Incredible Hulk na physique. Di ba? Hindi ho nangyari yun nung natulog lang siya nung isang linggo. Tapos naging ganun siya. 8 taon po yan. Ayan. Ayan. So sa mga naghahangad mag-BB or mag-bodybuilding, ayan, meron din tayo niyan sa Kaizen. Okay, so simulan na natin ang Q&A. Wala kayong tanong? Master na kayo kagad after ng master class? Ayan, magtaas tayo ng kamay. Ako may tanong ako. Ayan, para masimulan, magtataas din ako. Ay, may nagtaas na. Ako muna. So, ang tanong ko po sa inyong tatlo ay, sa mga girls, kailangan ba naming mag-shave? Or anong parts yung kailangan talaga? At saka yung optional. Ayan. Kilay daw. Thank you! Tapos ako sa comment section, mag-shave daw ng kilay. Joke. Wag po yung kilay. Okay. Sa akin, coach, depende sa susuotin mo eh. Yung sa mga magbibigay siyempre dapat. Kung ano yung may expose as parang yun yung talagang mas maganda, huwag siyang lagyan, makitaan ng hair. Kasi pag nilagyan mo rin ng oil na pampaintab, mas magiging define pagka wala siyang hair. So, lahat ng may expose sa akin. Yeah. Thank you. Ako naman, sharing from my point of view sa, yan, dun din sa men's physique bodybuilding, ina-advise sa amin kahit na lalaki na to have magpa-wax kasi pag nailawan siya ng ilaw, syempre ilaw, di ba? Pag nailawan siya, para siya nag-glitter, para siyang parang instead na makuhanan ka ng maganda sa stage, para siyang nagre-reflect yung lights dun sa sa hair mo. So, kahit na yung ganito ka skin, pinapa-wax pa rin namin. So, pati to, coach, ayan, nakikita nyo ba? Hindi masyadong kita. Hindi makita ko siyang kinis. Thank you. Yeah, next na. Ayan, sino bang next natin? Si Andy. Pasok. Hey, mga coaches, good evening. First of all, thank you sa mga tips kasi nag-ready rin kami for an upcoming photoshoot. Ang siste lang po, yung photoshoot namin, may dalawa kasi ako photoshoot. Yung isa indoor, so para magbubook ng Airbnb, yung pangalawa outdoor. So ano po yung mga magagandang tips to prepare for those kinds of setup na hindi sa studio gagawin? Igo? Siguro on the technical side, syempre ako, naniniwala ako na best light source talaga ay araw. So kapag when it comes to outdoor photoshoot, for me kasi, iba rin yung harshness kasi ng araw. So I don't suggest gagawin yung shoot na tanghali. So the safest time to do the shoot will be at 6 a.m. in sunrise, 7 a.m. hanggang 8 a.m. max.
Or kung hindi kayo pwede ng umaga, do it by 4 p.m. Kung gusto niyo ng outdoor. Kasi mahirap talaga. Mahirap kontrolin yung ah, power ng araw kasi wala naman tayong control dun sa pagbuga ng ilaw, di ba? Unlike sa indoor studio, nasa photographer yung lakas ng Yes. watts. So sa akin, yun lang para hindi lang ma-abolish yung mga pinaghirapan yung katawan. Kapag ginawa niyo siya by 11 a.m., 12 a.m., I'm very confident na mawawash out yung pinaghirapan niyo. Ako naman siguro, based on my experience, first you need to check yung weather advisory. Kasi baka yung photoshoot nyo pala outdoor, baka maulan. So baka masira lang yung concept nyo. So tignan nyo muna kung ano yung weather ng time na yon at kung okay bang mag-shoot. And second siguro, for me, I would rather go first with the indoor. Susunod yung outdoor. Kasi there's a possibility na pag nag-outdoor ka, baka may sunburn ka na. So may discoloration na sa skin mo. So iba na itsura niya when it comes to indoor photos. So you can take into consideration also these kinds of ideas. Unless Saka, mag-wet iba, mix ngayon. iba yung init ngayon, no? So, ibang level yung init ngayon lately. So, tama si RJ, unahin yung indoor shoot bago yung outdoor shoot. Okay, thank you po. Ayun, thank you, Andy. Next, si 30. Come on na. Hello, everyone. Ayun, thank you so much sa masterclass. Marami din kaming natutunan. So, yung question ko is, may tips ba kayo na share for those gentlemen or people na di marunong mag-makeup or walang na-book na hair and makeup pero okay pa rin yung register sa camera? Siguro, sige, sasagutin ko. Actually, sa lalaki, hindi talaga malaking advantage ng may makeup. When it comes to grooming, yung mga makeup artist talaga, nag-makeup sila to remove the blemishes na hindi halatang makeup. Pero, kung may budget constraints talaga, fine. Okay lang din naman. Pag sa lalaki. Kasi, madaling edit naman yan eh. Sa post-processing na lang talaga siya dadaanin. Pero ito ay sinasuggest ko for men. For women, mahirap talaga siya ng walang makeup. It's going to be hard for the photographer na enhance yung image ng walang professional makeup. So sa akin, siguro, priority is very, very good sleep a day before ng photoshoot. Kasi magmamanifest talaga sa mukha ninyo yung puyat. And especially yung buga ng ilaw, ibang level talaga sa studio. So, kitang-kita yung eyeballs. So, siguro, if wala talagang budget for the makeup sa men, siguro one thing you can do for yourself is rest well. Huwag masyadong mag-overworkout ng one day before the photo shoot para relax kayo pagdating sa studio kinabukasan. Yeah, totally agree. And siguro actually, ang dami ko na rin nakilalang mga nag-photoshoot na lalaki and most of them hindi naman talaga masyado nagbo-book ng grooming or makeup artist. And I think the best makeup is your smile talaga. If you exude confidence, lalo sa smile mo, lalabas siya, magre-register siya sa camera. So, best suggestion 30 is smile, be confident, and enjoy your photoshoot session. Yun talaga yun. That's correct. Thank you so much. Thank you, 30, 30, sa 30. magandang Good question. luck, good luck. Yan, good luck sa inyo. Ayan, next. Guys, meron pa tayong 2 slots for questions tonight. And then, para lang alam nyo, ang susunod natin ay Speed Connect, announcements, at meron tayong badge for raffle. O may raffle tayo, guys. May raffle! So, pero hindi ngayon yung mananalo ha. End of season pa, guys. And of course, meditation at photo booth. So, abangan natin yan. Okay, game. Hi, Arnold. Hello, Coco. Let's go. Engineer! Hello, good evening. So question lang, no, the discussion regarding sa pump.
sa pump kanina. Question about it is, kailangan ba lahat ng whole body yung pag-pump mo or may preferred body parts ka na pag-pump? And then yung second, ano yung timing niya before yung time ng shoot? May preferred ba na ilang minutes bago siya gawin? Sige, kahit ako na muna. Sa akin, kasi yung pump, yan yung sobrang laki ng factor na may bibigay dun sa physique mo. And ayaw mo siya na pagdating mo dun sa photoshoot, wala na. So, 5 minutes before ng shoot mo, mag-pump ka na. Wag masyadong 15 minutes or 30 is nagpa-pump ka na. Kasi may exhaust ka, tapos eventually mawala din agad yung pump. So, 5 minutes ang ano ko dyan ang tansya ko. So, kapag napasobra ka, pump ka ulit. So, hanggang dumating yung shoot mo. So, malaking factor. Tapos, yung kung sa anong body parts ang ipapump, I highly suggest ko ni weakness mo. So, for example, kung weakness mo yung bicep, yun yung bigyan mo ng more pump. Kung yung chest mo is malaki na, kahit ano na lang yun, counting pump lang. So, doon ko mag-focus sa weakness mo. Tapos, ako ay highly suggest na huwag nyo i-pump yung legs kasi ilang beses na rin itong nangyari sa mga kakilala ko na nag-pump sila, nag-cramps. Kasi, ang legs, isa siya sa body parts na pag pinap mo rin, hindi lumalabas yung definition unlike ng mga upper body parts. So, yun, focus na kayo sa upper body parts tapos mas mag-focus kayo dun sa gusto nyo na improve kung ano yung emphasize pa parang gano'n. So, yun yung sa akin. Thank you. Agree. And siguro another suggestion, Arnold, is mag-experiment ka na lang kasi may mga nagtatanong anong exercise po gagawin para mas mag-pump kasi it's actually individualized. So look for the exercise that when you do na mas mukha kayong pump. So try to experiment na parang a week before. So for example, kunyari sa chest, mas nagmumukha kayong pump when you do push-up, when you do this thing. Kapag nagpo-pull up kayo, mas nakikita yung gantong muscles niyo. So it's the best talaga dito is to get your own data. Diba? Saka siguro Arnold, pump yung yung kunyari sa legs, wag mo na i-pump yung legs mo kung kunyari nakapantalon ka. Na joke lang. Ayun, happy ka ba doon, Arnold? Si Coach Thank Igo you. ba may dadagdag? I think okay naman yung Okay. exercise. Especially sa legs. Ngayon ko lang nalaman yun, no? Thank you. Yan, mag-practice na kayo. Ngayon pa lang may mga Practice na. Kita-kits bukas sa mga waxing salon. Okay, sige. Thank you so much, Arnold. Let's go for Dudong. Take it Hello away. po. Hello po. Actually, first time ko pong umattend ng Pedro Kai show. Ito pala. Ayun. Welcome. Sunod. Ayun po. Every Saturday, 1 p.m. Yun nga po, nilagay ko na po sa alarm ko. Question ko lang po kasi nga first time ko rin po mag-photoshoot. Actually, honestly, kinakabahan po talaga ako. So, ano bang tips nyo para ma... Tatanong ko parang kinakabahan ako. Paano ma-relax sa photoshoot? Siyempre kasi gusto natin na parang, yun nga, sabi ni Coach Champi na best smile, confidence. Pero minsan kasi kapag kinakabahan ka or alam mo yun, may ibang, para madali po kasi mag-post minsan pag selfie lang, di ba? Pero kapag may iba na pong tao, madami ng ilaw, may siya may kiliti na something. So, paano po bang mga tips niyo pag ganun? Sige, ako muna. Siguro, yun nga, meron tayong before and after. So, siguro before, para ma-lessen yung anxiety nyo, syempre, you need to plan everything, plan your outfit, i-empake nyo na siya days prior, get enough rest, mag-hydrate kayo, practice your poses. Kasi if you guys are ready for the shoot, definitely, ma-less yung anxiety nyo. Unlike sa hindi kayo prepared sa poses na gagawin nyo, syempre, tataas yung stress level nyo. And also, communicate with your photographer para alam nyo yung vibe ng isa't isa. Kasi it's going to be, kumbaga parang you guys are you should work in harmony, di ba? Hindi pwedeng ganito yung energy na gusto mo, tapos ganito lang yung energy na gusto ni photographer. And for the shoot naman, syempre, una is hinga ka muna. Kasi dapat nga, parang happy ka kasi you're going to enjoy something that you're doing. And ito yung sinasabi ko sa mga tao na move naturally. Hindi mo naman kailangan na mag-post na ala bodybuilding para to produce a specific pose. If hindi ka naman sanay doon, don't do it. So, what you want, like, kasi meron yung iba dito parang na-stress, kailangan ko ba maggantong pose, So, act naturally. And siguro isa dito is
na-enjoy ko to kila Igo is they play music during the photo shoot. Alam mo yun, parang chill lang, yung vibe is parang kalmado lang. So, pag may photographer ka, tanongin mo if you guys can play music, di ba? It really helps during the photo shoot. Tama, Igo? Yeah, I agree kay Coach RJ. No? Pero sa akin kasi yung question mo, ang sagot ko dyan, it's more on internal processes kasi. So, if you know how to meditate din sa umaga, after wake, gawin mo siya, parang ma-release mo na yung tension. And ako, ang tool ko, parang wala yung kaba ko, everything that I do, actually, hindi lang kayo ang kinakabahan. Kami rin kinakabahan kami sa skill ng meron kami. Kahit alam namin, minsan galing na galing kami sa sarili namin. Pero syempre, after all, ayaw rin namin mapahiya sa kliyente. So may kaba rin kami. Pero ang ginagamit ko talagang tool is, ina-acknowledge kung kinakabahan ako. Tell to yourself na kinakabahan ka. And then eventually, nare-release siya eh. So, sa akin, it's more on internal. Pag in-escape mo yung ganong feeling, mas lalo kang kakabahan. So, pag feeling mo kinabahan ka doon sa gitna ng show, sabi mo kinakabahan ako. Then mamaya, wala na yun. Tuloy-tuloy na yun. And the reason why we also hire creative director is to ensure na hindi mo siya ma-feel. Kung ma-feel mo siya, malalaban natin. Yun. Pag communicate lang din sa amin, sabi mo sa akin, huwag kinakabahan ka. Okay, alisin namin. Yung ganong feel. And don't worry, huwag ka mag-overthink. Andong ka kasi meron tayong celebration na gagawin. And kita-kita ko naman sa katawan mo, Marvin, sobrang wasak na. So I'm really excited to see you and to showcase your transformation. So, yun na lang look forward. So, yun lang. Wala, naiyak naman ako sa mga ano. Thank you, And coaches. Sige. yeah, Sige, siguro go. Dodong mag-add on lang ako. First of all, pagpunta mo doon, you're not going to be judged. Kasi sabi nga nila, yung the camera is there to capture, not to criticize. So, relax ka lang. And then, you don't need to be a model. Sabi ko nga kanina na parang you don't need to post something that you're not parang confident. All you need to do is just be yourself. Kasi that what makes the photo special. Being you, di ba? Kasi that's the main theme naman to celebrate your journey. And how do we celebrate it? By being you. So, relax ka lang. Kasi minsan nape-pressure tayo na kailangan ganito yung mapalabas natin abs natin, kailangan ganito yung mangyari. Pero in reality, hindi na pala natin na-enjoy. So, just enjoy the process, be at the moment, and for sure, magfo-flow yan. Diba? Thank you po. Excited lang. Thank you so much sa mga sagot niyo po. See you po, Coach Igo, sa photoshoot. Thank you, Dude. Yun na lang Ayan. ata ang ating mga nagtanong, Coach Chi. Oo, mukhang okay na. Okay na Okay kayo. na? Ano? Ang gaganda ng mga tanong nila, no? And I'm very excited dun sa mga nag-book ng photoshoot. Sa mga hindi pa nakakapag-book, alam nyo na, para hindi kayo ma-stress, planuhin nyo na yan, guys. At yung maganda dito, Coach Chi, kahit na hindi pa sila nakapag-book, di ba? I guess yung mga natutunan nyo today, right, tonight, on this session, will already equip you na yung mga anxieties nyo on the reasons why you didn't book a photo shoot in the first place, nasagot yung mga knowledge gaps natin kung ano yung mga dapat i-expect, ano yung mga dapat gawin, preparations, di ba? So I hope nakatulong sa inyo yon. At dahil nakakat most ng mga tao dito, nabusog ba kayo? Nabusog ba kayo dun sa sa mga shinare ng ating mga guests at ni Coach Aris? Busog? O, type 1 sa nabusog. Type 2 Type sa 1 sa nabusog. Na parang kumain ng 300 grams ng kanin. Wow. Ayan. At dahil dyan, dahil And busog Coach sa Chi, knowledge, sorry, dagdag ko sige. lang, siguro para magkaroon sila ng additional motivation and inspiration to do their photo shoot. After the shoot, planuhin nyo na ng team nyo kung saan kayo kakain. So, celebrate, di ba? Yun, Sobrang saya. On. At isama nyo yung photographer nyo. Charot. Siyempre, pakainin ng photographer. Buffet Ayan, daw. thank you so much, Coach Champy, Coach Sabat. Igo, Coach Aris, for the valuable insights and masterclass for tonight. At dahil busog tayo sa knowledge, busog tayo sa value, i-share niyan sa kapwa nyo community. Ayan, kapwa Kaizen members. So magsi-speed connect tayo one last time and then we'll share your badges and then of course picture. Ayan, sige, game. Ready na ba kayo? Type 1. Type 1 sa mga ready ng kainin ng dilim.
Okay lang Bakit? ba unahin natin yung picture kasi baka yung Picture na iba muna. mawala na later. Oo. Sige, picture daw muna tayo. Pero guys, yung mga gustong makapag-share pa sa iba at sa raffle natin, syempre, magstay tayo after the picture. Ayan, sige. Turn on Arnold, post tayo sa picture Oh. Parang gusto ko yung side chest. Side Okay. chest. So, Triceps. habang inoon yung camera, don't forget yung ating survey. So, ayan. Once again, ilalapag po ulit namin dito. Natuwa ako dun sa isang comment ni Kuya Carlo. Ipapump niya daw yung face niya. Ay, paano yun, Kuya Carlo? Okay. Ayan. So, nag-ano ng camera. Okay. So, we have 2 pages. Ayan. Smile tayo. Page 1 muna. Smile. 1, 2, 3. Okay. Followed by, teka lang. Ang Ito natin. ating page 2. Isa pa. 1, 2. All right. Thank you. Parang may papakita ako yung lalo. Ayan. Ayun. Okay. Alright. Tara. Speed connect na tayo, guys. At pwede nyo makatch si Champy at si Coach Igo at si Coach Aris sa Speed Connect. So, Pokemon style tayo. Alright. Ready? Wait lang po. Ay, wait lang daw. Guys, mag-survey kayo Ang di mag-survey. Tsaka yung shoot. Charot. At saka kung gusto nyo ulit ma-experience ang Speed Connect, every Saturday po, Hejo kayo. Yes, oo. Tsaka yung on April And Coach Chi, 27. Sige, go. di ba hindi ito talaga yung platform nyo? Mas masaya yung isang platform nila, Coach Chi. Sobrang interactive na. Yes, guys. Hindi tayo naka-zoom. Later. Na, Coach Chi. Yes. So, Makita ba first yung screen ko? yes, we can see it. So, introduce yourself again, short lang. Then, discuss your photoshoot plan sa isa't isa. And of course, your favorite takeaways from our masterclass tonight. Ayan. Ay, ang daming maganda dito. Okay. O, ayan. Ready na ba? Type 10. O, di ba 10 talaga? 10 tayo, 10. Kapag ready na. O, game na ba? Okay. Go. Wait lang. Kapit na kayo. Let's go. Ayan, nawawala na sila. Ayan. Check natin kung sino yung mga walang kasama. Ayan, sa mga naiwan, sino dito ang nakapag-book na ng photoshoot? Type nyo naman photoshoot. Ang haba. Ako, magta-type ako. Abangan yung photoshoot ng Hejo Kai Clan, guys. Malapit na. Lah, dami na iwan. Ayaw nyo mag-breakout room? Oo nga, walang invitation kahit sa akin wala eh. Weh? Sige, isa-isay natin. Assign natin. Game. Doon ako sa ilalim, guys. Wait lang, Coach Chan. Nag-a-assign kami. Mano-mano tayo sa Zoom eh. Nagalit. Don't worry, guys. We're assigning you guys to your rooms. Ayan, unti na lang di pa na-assign. Ayan. Isa na lang. Sila. Good. Okay na. Mag-sign language ka na lang, Coach Chan. Nasa trabaho pa ata si Coach Chan eh. Siguro nga, teka, binabantayan ko yung rooms. Ayan, so sino na ba may mga photoshoot na upcoming? I-cheer namin kayo. Tayo. Tayo. Malapit na. Kuya Carlo, i-assign ka namin ulit, ha? Carry mo. Ayan, na-assign na si Kuya Carlo. Si Dudo. Si Hana na A1. Move ko rin siya. Sige, Joel. Hi, Joel. Uy, nandito pala si Joel, ang ating avid Heijo Kaizen. 50 na lang. He. Sayang. Okay lang yan. Asa na ba? Sino pa walang mga kasama? Na-miss ko si Gather Round. Guys, Correct. maka-attend kayo every Saturday, 9 p.m. Philippines time. The Heijo Kai Show at ang ating season ender episode ay super
super special. Nako, hindi nyo palalagpasin yun. So, attend na kayo guys every Saturday. But next week, it's THS Live, meaning it's in person. So, kung libre kayo sa April 27, in the afternoon, hanggang gabi na tayo niyan. Bahala na guys, mag-celebrate. Support natin si Coach Ari sa bodybuilding competition and then Super celebrate with the exciting. Heijo Kai clan and Kaizen community. So, punta kayo. Abangan nyo lang yung mga posts namin. Nagkakalat kami sa circle. Okay, isasaman ko na sila. Alright. Ay na si Natsu. Hi Natsu. Hindi daw siya makapasok. Pero tapos na po. Okay lang yan. Ingat Ayan. sa pagdadrive, Natsu. Bakit nandito si Cheryl? Di ba nasa flight siya? Oo, paano nangyari yun? Dito Yay, pa ako welcome kami. back! Ay, ano kami, nag-iimpake pa rin. Akala ko na sa aeroplano. Welcome Sa, back! Alam nyo Ayun sa guys, ating mga na-miss ko yung kasama. yung platform nyo. Gusto ko Yung yung gather round. kinakain sa dilim. Kaya nga Nakakamiss. kami rin, Champi. Okay lang yan, Coach. Sa susunod, doon na ulit. Correct. Ayan. So, okay, Coach Ayan. E, you have announcements. Oh, yeah. All right. Ito So, na. actually, announcements yon. So, April 27, guys, competition ni Coach Aris at other Kaizen peeps. So, kung meron kayong time, at the time, no, mag-support tayo. And then after that, in the afternoon until evening, tayo ay magkakaroon ng The Heijo Kai Show live in Manila. So, nandun kaming lahat, including our OFWs. Kaya may mga lilipad, no? Lilipad mamula sa ibang bansa papunta dito sa Manila, magsasama-sama ang buong Heijo Kai clan plus Kaizen community. So makigulo kayo sa amin dahil we win together. Ayan. Ano pang announcement? May announcement pa. Bukas Sunday lesson, guys. And of course, meron tayong paraffle. Ayan, yung raffle. Baka inaabangan nyo. Meron tayong pa-raffle at the end of the season. So kung nangongolekta kayo ng badges, inaayos na po namin ang leaderboard. Ayan, nakailang badge na ba ang mga Heijo Kaizens dyan? So for this episode, ito na po, may harang Angel sa QR. Ito na ang ating QR code for the app. It's called POAP Home. So kung hindi nyo makita Wait yung lang. QR, ayan, naglo-load pa siya. Okay, take two. Take two. Ayan. POAP Home ang app na ating ginagamit for the badges. Hanapin nyo lang po sa App Store and Play Store and it will give you a secret word. Ayan. Asa na Okay ba? na po ba? Okay na Okay na okay. po. Ayan. Alright, so Yun na yan. Scan, download, and ito po ang ating secret word of the day. Click on mint and then enter say cheese with a dash. All small letters. Again, secret word is say cheese. Say, ay teka lang ha. Tep, nandiyan ba si Tep? 10 o'clock yung mint Okay window. na. Na-adjust ko na. Ay, thank you very much. O yan pala, pwedeng-pwede na palang gamitin, guys. Click mint and enter say dash cheese to get your badge for tonight. Ayan, okay. Mga may utang kaming badges, may leaderboard tayong inaayos, so babalikan namin kayo dyan. I-DM na lang namin kayo. Angel, meron ka pang announcement, Coach Loy? Wala nang announcement. Ay, oo, Ay, yun na lang, ito na Coach pala. Loy. Ikaw Yung na yan. raffle prizes natin, di ba? Angel, pakita natin ang ating raffle prizes. So ito po ang aming mga raffle prizes sa lahat ng mga nakakolekta ng badge, di ba? Oo, hindi po joke yan. Mamimigay po kami ng Vomero. Ako po ang sponsor niyan. Pwede ring Adidas sa mga mahilig sa Adidas, di ba? And sila Jega mamimigay ng Gymshark. Whey protein, I think mga galing to kay Ken tsaka Nike apparel as well as yung iba natin dito. Athlete items. Tapos, isa pa nating grand prize ay one-on-one coaching session kay Coach Chi. Ay, isang oras po yan ang ating time. Okay. How do we earn budget? Yan, attend lang ng The Heijo Kai Show, participate sa mga collabs natin katulad nito, initiatives katulad ng mga walk, at saka mga challenges na nakapost sa circle. Abang-abangan nyo lang yung may mga badge. Ayan. At ito yung ating nakasulat na prizes sa raffle at the end of the season. And our season ender,
That is on week 16. Ayan. Ay super, 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 super OA sa special na episode. Please do not miss it. Ayan. Okay na po. Alright. What's next? Meditation time. Dahil high energy tayo, Coach Loy. Ikaw ba? Kumusta ang energy? Ako yung energy ko ang taas pa, di ba? Sobrang juicy ng session natin tonight and I hope maraming natutunan yung ating mga umaten. Kaya mag-wind down na tayo. And before that, I want to thank everyone who attended tonight's show. And we hope to see you on the live Heijokai show as well as succeeding Heijokai shows, lalo na yung sa season ender. Kasi sobrang, sobrang, sobrang special nun. Hindi OA. Diba? Kaya, ayun, kita-kita tayo doon, guys. Magkantahan tayo dun, guys. At kumain. Okay, now we have Kat of Heijukai Valkyries for our meditation tonight to wind us down. Kat, take it away. Hello, thank you Heijo Kaizen and Kaizen fam for attending the Heijokai show and welcome to the Heijokai meditation. So I want you to sit comfortably, close your eyes or soften your gaze. Let your hands rest gently in your lap or on your thighs. Take a deep breath in and exhale slowly. Again, breathe in deeply and release. Allow your body to settle. Let the moment hold you. Feel the support beneath you. Notice your breath. No need to change it. Just observe it as it is and out. With each breath, invite calm into your body. Inhale ease and exhale tension. Heijushin means a calm, steady, everyday mind. It is peaceful, balanced, and unwavering, even in the middle of chaos. As you breathe, gently repeat to yourself. Inhale Heijushin. Exhale. Calm mind, steady heart. Let this phrase anchor you. Let it settle your thoughts. If distractions come, that's okay. Gently return to your breath. Return to Heijushin. This balanced mind is always within you. Take one more deep breath. Feel the stillness within you. Not forced, but natural. As you begin to open your eyes, carry this calm into the rest of your day. Move with Heijushin, with peace, clarity, and balance. Thank you for joining the Heijokai meditation. Have a great evening. Ayun, thank you so much, Kat. Na-relax ba kayo, guys? Type nyo naman 1 pag na-relax, 2 kapag high energy pa din. At dahil dyan, habang nagta-type kayo, tawagin muna natin. Thank you, Kat. Tawagin natin si Coach Champy and Coach Igo. Baka meron silang shout out and any any other announcements. Ayan. Champy? Ayun guys. So first of all, I would like to thank you, syempre, yung Team Heijokai
for this wonderful collaboration. Sobrang pinaganda palalo yung pagbibigay natin ng value. And of course, kay Coach Igo. Yun, super salamat sa'yo. And gusto ko lang mag-shoutout sa mga team ko kasi baka patayin nila ako. So, Project Legacy, Team Adam, Barangay Size and Pro, Team Shake, Metanoia, Kunafa Queens, Team Replay Connect, Unbelievable Cluster, Alpha Vixen, and lahat ng mga hindi ko nabanggit, syempre, shoutout sa inyo. Maraming salamat. Ayun, thank you, Chappy. How about you, Coach Igo? Naka-mute ka, Coach. Coach Chi, sorry. As Rising pa pala. Sorry. Baka patayin ako ng As Rising. Okay. Sige, Coach. Coach Igo, it's your turn. Kung hindi ako magsha-shoutout for you. Ayan na. Hello, ayan. Yan, pwede na. So, ayun lang. Gusto ko lang ulit mag-thank you sa inyo, kay Jokay, and kay Coach RJ, no? So, gusto ko lang talagang i-honor yung dedication ni Coach RJ na tulungan ang bawat isa sa atin ng makatawid sa 100-day journey. Ultimo photoshoot masterclass na sa isip ko ako dapat nag-discuss nito pero siya pa rin yung nag-initiate. So, thank you RJ for doing this on my behalf din. So, sobrang helpful nito para sa mga upcoming shoots. And the only request that I have for you, for all of the students, is tapusin natin 100-day journey. So, ayun talaga yung magiging contribution nyo when it comes to the photoshoot. Yung preparation. So, wag yun na siyang sukuan kasi we're just less than 3 weeks away sa 100 days journey natin. No? So, kita-kits tayo sa mga studio na na-book natin. And I cannot guarantee anything, but I will do my best to showcase your best physics this season. Thank you. Yun, very exciting. Thank you, Coach Igo. Salamat, Coach Igo. Ayan. O, balik na tayo, Coach Loy. Where are you? Eto na. Ayun. Actually, asan si Angel? Ayan. Actually, guys, tapos na. Diba? Maaga tayo natapos doon at on time tayo Coach Chi. Biruin mo yon, we're on time. Ang bilis ng panahon, totoo yan. Actually, guys, photoshoot week namin. So, next week pala. Ano ba? Wala na ako sa araw. Next week. So, wish us luck. And sana sa mga nag-book na ng photoshoot, good luck sa inyo. Mag-practice na kayo ng mga post. Mag-picture na kayo araw-araw para makita ang best posing. Ayun, thank you so much sa lahat ng umattend. And sana na-claim nyo na ang badge ninyo. Again, secret word is say cheese. Don't forget to claim your badge, guys, and participate in our raffle. And I hope nakakuha kayo ng value for tonight's lesson. And yung promise naman ng Heijokai Clan, right? On every Heijokai show, we will try to bring as much value to you guys as we can. Kaya thank you so much for spending your time with us. You could have chosen to watch Netflix or rest or whatever, but you're here. Kaya sobrang appreciate namin yun. So maraming salamat. Ayan, thank you so much. And yung mga bago at mga first-timer, type nyo naman 1, i-add namin kayo sa group chat. Good night, everyone. Heijokai group chat. Good night, everyone. Have a good weekend. Happy Easter. Happy Easter. 空を見上げれば星たちがほらまた咲いてるこの星の人たちみたいに様々な光を放ってその中で僕もひときわ輝いてたいんだ目を閉じて心に誓う流れ星に夢を託して